All the sights and sounds you've created, we stand. All that you've designed, the imagery defined. All the nights and days and the evening skies, all your love surrounds, even beneath the ground. Open up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I put my praise on, I put my praise on, I put my praise on, I put my praise on. Let the earth be filled as your beauty revealed. Oh, the life you made, every void disappeared from the heights to depths. Lord, your love connects. Oh, the artistry, it amazes me. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I put my praise on, I put my praise on, I put my praise on, I put my praise on.
Magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa Jesus True Source of Hope Church Afternoon Service. So, ayan po, so tayong lahat ay magsipagtayo na. Magandang hapon po. Batiin niyo naman po ang inyong mga kasama sa bahay. Magbatian po tayo. Hi! Ayan, so bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po na tayong lahat ay humigit at manalangin. Lord God, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord, na itinako po kami. Muli, Lord God, na though this is a limited platform, Lord God, pero Lord, hindi po mawawaglit sa aming isipan na this is your day today, Lord. Kaya nga, Panginoon, patuloy lamang na iasarin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy lamang na nais namin na ma-experience ang iyong banal na presensya. Kaya Lord, kumilos ka sa aming mga buhay, Lord. Gagamitin mo po kami mga manunugtong, mga awit, maging ang tagapagsalita para sa araw na ito, para mag-flow ang presensya mo, Lord Jesus. Ma-experience po namin ang kabutihan mo at katapatan mo sa aming mga buhay, Lord Jesus. At nawa, Panginoon, kung may mga hindrances man na maaaring pumukutin sa amin, Panginoon, Lord, we lay aside these things sa iyong paanan, Lord God. At Lord, ma-experience po namin kayo, Panginoon. Ayaw namin na magkulang ng kapangyarihan at presensya mo. Kaya Lord Jesus, patuloy lamang na mamuna ka sa amin, and we declare that we are an overcomer, we are victorious because we have you, Lord Jesus Christ. Muli, sa iyo ang papuri, pasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise God. Walang direksyon ang buhay ko, wala na. Ngunit ang ika'y nakilala, unti-unti akong nagbago. Nasa hanap ko ngayon kung wala na. Kaya ngayon mas nandito ako, upang sa piling. Lahat ito'y dahil sa'yo. Ikaw, Panginoon, ang buhay ko. Hindi magpapalit, buhay na lang kami. Wala sa'yong dakilang pag-ibig. Ang kanta ko'y umiiyak, ngiti-ngiti ako magsasama. Sa'yo ay papuri, ikaw ay pangalan. Lahat ito ay dahil sa'yo,
magpapalit. Buhay na nakamit mula sa iyong dakilang pag-ibig. Hanggang ako'y pumipilat, hindi ako magsasawa. Sa'yo'y mapulit, ikaw ay mahalin, lahat ito ay dahil sa'yo. Lahat ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko, hindi magpapalit.
Purihin natin ang Panginoon. Hey, magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatid, kapwa disciple, kapwa lingkod sa Panginoon at lahat ng mga narito ngayon sa Studio 4 ng Gito Talk. Okay, live stream po tayo kaya hindi po kasi pwede talagang mass gathering. Okay? So, pero mainam naman ito kasi hindi lang tayo sa Pilipinas nakikita, buong mundo tayo nakikita. This is an international telecast kasi internet is an international entity yan. No? So kung may mga friends tayo, meron tayong mga kamag-anak outside our country, ay makikita nila tayo sa pamagitan ng live via FB live stream. Okay? So I hope and pray na lahat po tayo ay maganda ang kalagayan. Okay? Maganda ang sitwasyon. When I say maganda, hindi naman ibig sabihin ng perfectly, hindi tayo dumadaan sa mga iba't ibang mga pangit na pangyayari o mga sitwasyon sa buhay. Kaya kung sinabi maganda, kung may Jesucristo ka sa buhay mo, hindi pangit ang mga pangyayari kasi meron Diyos na tumutulong sa iyo. Diba? Unlike pag wala si Jesus sa buhay mo, sino matutulong sa iyo? Magsosolo ka sa buhay. Kaya pangit yun. Kaya sinasabi ko maganda, even if meron mga hindi maganda o maganda na nangyayari, maganda pa rin kasi nasa buhay mo si Jesus Christ. Amen. Okay, so
Mag-shoutout kayo ng Amy kung nag-a-agree kayo mga disciples. Sulat kayo dyan sa ating FB page, comment sites. Okay, continue to like this page and mag-invite kayo ng iba na magla-like at maging ating YouTube channel, i-subscribe ninyo and invite them to watch also yung mga premiere replay na meron po tayo sa YouTube. So pwede po natin reviewin yung mga previous live stream at mga pag-aaral na ginawa po natin dyan sa FB live stream para, and I believe kahit uulitin yan, marami pa sasabihin ng Diyos sa atin. Amen? So, yan. Sulat nyo, Amen. Okay, that also signify na kayo po ay nandiyan dyan. Sabihin, parang may kausap ako. Parang ang hirap naman na mag-isa lang ako nagsasalita. Wala pala akong kausap. So for me to know that you are there, of course, alam kong inaabangan nyo naman ang mga gawain katulad nito dahil mahalaga ito, di ba? I keep saying na dapat natin talaga abangan dahil ito lang yung mga pamamaraan ngayon na tayo ay makakarinig ng salita ng Diyos. Kasi wala tayong mga face-to-face ngayon. Hindi ko dati, Monday to Friday, meron tayong gawain dito. Ngayon, wala. Only Sunday lang. Kaya limited pa, hindi pa tayo lahat makadalo. So, anyway, kahit saan man tayo nandoon, magtagpo-tagpo man tayo o hindi sa isang lugar, kahit saan tayo nandoon ang Diyos. Pwede tayo sumamba, pwede tayo makinig sa pamagitan ng ganitong pamamaraan ng salita ng Diyos. Hindi tayo mapipigilan ng mga pandemic na katulad na nangyari ngayon. Hindi tayo mapipigilan ng quarantine para hindi tayo makapagpahayag. Tuloy-tuloy yan kasi meron ngang internet. Okay? So malaya pa rin tayo makapangangaral. Ang napigil lang sa atin kasi nga dahil sa virus, yung mga face-to-face kasi magkakahawahan. So yun lang ang pinigilan sa atin. Pero hindi ang pangangaral ng salita. Kaya lagi niyo pong abangan pag meron tayong mga live stream, huwag kayong mawawala. So nandyan ba kayo, disciple? Sabihin nyo ngayon sa inyong mga comment section, yes, I'm here. Yan. Mamaya babasahin ko yan. Tapos samahan nyo rin na picturean nyo yung sarili nyo. Okay, siyempre kailangan pag nagpa-picture kayo, huwag naman yung hindi maganda itsura. Magsuklay naman kayo ng konti, bago, kaya mukha nyo na lang pakita nyo. Okay? So, samahan nyo ng picture yung sagot na, yes, I'm here. Yan. Amen ba? Okay, so iwanan na natin yung mga introductory paraphernalias natin at tayo ay dumako na sa mahalagang, parang naiinit. Can I have the electric? Ay, nalang yung mask. Hello. Live tayo, nagsasalita ako kahit na well, we can be conventional, we can be unconventional once in a while if it is needed, okay? Okay, Santiago, ang ating pong aklat, basta sa Bible ay Santiago 4 or James, sa English pong pangalan ng Santiago ay James. James 4, 1 to 10. Yan. Santiago 4, mula unang talata hanggang ika-10. Napaganda po ng mga sinasabi dito sa ating babasahin. Kung nakita niyo po, bigyan natin ng pansin ang isang bahagi ng sulat ni Santiago. This is one part of his letter, no, sa Kabanata 4. Mga talatang 1 hanggang 10 at ating paksa ay pamumuhay na ayon sa Diyos. Okay? Pamumuhay na ayon sa Diyos. So, yung lifestyle na aprobado ni Lord. Yan, di ba? Kasi meron din the other side, namumuhay tayo noon nung hindi pa rin nakakilala kay Lord, doon sa buhay na gusto natin. Di ba? Nung una tayo nasusunod, anumang maisip natin, anumang gawin natin, tayo yon. Okay? Kasi nga,
hindi pa tayo anak ng Diyos at hindi pa natin ginagawang Panginoon si Jesus. So wala pa si Jesus sa buhay natin. So pag ganun po ang kalagayan, may sarili kang pamamaraan paano mo patakbuhin yung buhay mo. Kaya lang, simula pa lang sa Garden of Eden, ulit-ulit natin sinasabi, nasira ang buhay ng tao nang pinili nilang sundin ang gusto nila. Diba, ang utos ng Lord dun sa garden, meron dong bunga na huwag nilang kakainin kasi mamamatay sila, mamumulat nila ng dahilan ng Diyos, mamumulat sila sa mali at tama. Pero, hindi yung gusto ng Diyos ang nasunod nila. Ang nasunod nila, yung gusto nilang maranasan yung sinabi ng ahas na magiging Diyos sila. Eh, hindi naman ganun yung sinabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, huwag niyong kainin dahil mamumulat kayo sa malit tama at ano yon yung sinabi ng Diyos sa kanila at mamamatay kayo. Pero pinili pa rin nila na suwayin at ang nasunod ang gusto. Ano nangyari ngayon? Dahil doon, sabi ng Diyos, nagkasala ang tao. Diba? So, pati tayo, kasama sa nagkasala, kahit hindi naman natin pa personal na ginawa. Sila lang ang gumawa. So, nasalin sa lahat ng lahi ang kasalanan. Pinaalis sila dun sa paradise o dun sa Eden na sana ang sarap ng buhay. Diba? Kaya nga sinabi paradise o dinescribe as paradise. Kasi masarap ang buhay dun sa Eden. Hindi mamamatay, walang gutom, walang away, walang galit, walang sama ng loob. Lahat, wala. Ang meron lang dun, puro sarap, masaya, kasama mo pa ang Diyos. Taki mo, hindi ka pa mamamatay, kasama mo pa si Lord. So sana ganon yung buhay doon. May matipid pa sa damit, nakahubad sila, pero hindi nila alam na hubad sila. Diba? Walang iiyak doon, wala doon problema, walang away doon, wala. Kasi as if yun yung kalangitan. Okay? Na kung saan talaga intentional na nilagay ng Diyos ang tao. That was God's original plan na nilagay niya ang tao, magsisimula kay Adan at Eva, nadami yon hanggang siguro sa ating ika-4 na henerasyon kasama tayo, dapat nandun tayo. O tinan nyo ngayon dito, anong sitwasyon natin na napatapon ng mga tao sa mundo. Dito masalimuot. Diba? Dito umiiyak tayo, dito nasasaktan tayo, dito nag-aaway-away, dito nagsisisihan tayo, dito nagkakagalit tayo, dito naghiwalay tayo. Lahat dito ng mga masalimuot nararanasan natin na hindi dapat kung ang nasunod ay ang Panginoon. Yun niya, simula pa lang doon, nasira na yung buhay ng tao dahil sinunod niya ang kanyang sarili. Ngayon, bahagi ng ating pag-uusapan, pwede pa namang maayos, diba? At pwede uling ma-restore back kung ano yung original plan. Kaya nga, ang pabagat natin pag-uusapan, ano ba yung pamumuhay na ayon sa Diyos? Kasi pag nakakilala ka kay Lord, dapat mabago na yung buhay mo. Diba? Pag tinanggap mo si Jesus, dapat maaayos na yung buhay mo. Kasi hindi na yung pamamaraan o ayon sa kung ano yung kinalakan mo. Marami tayong iba-ibang kinalakan eh. Bawat isa sa atin, we have an individual orientation of life na pinagdaanan. Hindi iisa ang takbo ng mga, hindi pare-pares ang pinagdaanan natin. Iba-iba ang mga kultura, iba-iba ang mga natutunan, na-absorb, na-adapt natin pamumuhay sa paligid. Ayun yun, kung hindi ka pa nakakilala kay Lord, that's how you were brought up, you were raised, at yun yung mga nakalakan mo mga natutunan. Pero pag ikaw'y nakakilala kay Lord, aalis ka na dapat doon. Dapat aalis ka na dapat doon sa former way of your life. Kasi nga yung former way of your life, bunga yon ng kasalanan, bunga yun ng rebellion mo na namana doon sa ating mga unang magulang, yung tinatawag natin kasalanan. Okay? Na doon ka lumaki, yun yung nakalakan mo. Diba? So marami ka natutunan doon. Maraming tao, lalo na kung anong edad mo ngayon.
Yun yung haba ng span of life mo, marami kang natutunan sa sanlibutan bago ka nakakilala. Di ba? Amen? So, ibig sabihin, marami na tanim sa'yo. Maraming ugali, marami ka na obserbahan, marami kang ginayang pamamaraan ng mga tao na sa paligid mo. Magsisimula sa loob ng bahay nyo, hanggang sa komunidad, hanggang sa school, hanggang sa trabaho, lahat ng pinagdaanan mo, nakakamana ka ng mga ugali at mga kung ano-ano doon sa sanlibutan. So, kaya ganun ka namuhay. Pero, pag nakakilala kay Lord, dapat babaguhin mo na yon. Kasi, siyempre, anak ka na ng Diyos. Pag tinanggap mo sa Jesus, nagiging anak ka ng Diyos. Eh, hindi ganun ang pamumuhay ni Jesus. Diba? Iba ang lifestyle ni Jesus. Kaya ito, yung ating mga ituturo ay may kinalaman sa pamumuhay na ayon base sa mga talatang ating binasa. Sa mga nabanggit na talata, pansinin po natin ang mga ilang bagay sa ating pagbubulay-bulay. Sa simula, sa kabanatang ika-4, binabanggit ni Santiago ang ilang bagay na nakita niya sa mga tao. Una, may masasamang nasang namumugad sa kalooban ng bawat. Yung una niya na obserbahan. Diba? Masasamang namumungad. Ano sabi diyan? Masasamang nasang namumungad sa kalooban, mga desire na namumungad sa buhay ng tao, ng bawat isa. Okay? Tapos, pangalawa, may masasamang layunin ang mga tao. Meron siyang bad intention, mga hidden agenda. Yun yung pangalawa, ha? Kaya naman, ang babala ni Santiago ay ganito: ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa ating pag-ibig. Verse 5 yun. At idinagdag pa niya, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Okay? So yung isa sa binanggit niya, sabi niya, galit daw ang Diyos at hindi niya papayagan ang mga mayayabang, mga ma-pride na tao ay tumaas, kundi ibabagsak niya ito. Ang itataas niya ay ang mapagpakumbaba. Ano yung mga ano ng Diyos niya, na bilanggit ni Santiago. Okay, tuloy natin. Sa kabila ng lahat ng ito, ibinigay pa rin ni Santiago ang mga bagay-bagay na dapat gawin ng mga tao. Ang mga uri ng pamumuhay, okay, na ayon sa Diyos. 5 uri ng ang aking nakita at natuklasan sa mga talatang ito, no? Papasakop sa Diyos, yung una, labanan ng dyablo, lumapit sa Diyos, linisin ang mga kamay at puso, magpakababa sa harapan ng Diyos, pag-ukulan po natin kaunting sandali ang mga ito. Amen? Let us pay attention. Nahihilam naman ako sa akin. Wala mo yung pababa lang na gano'n. Ano bang airport? Okay. Siguro dito. Para hindi naman. Okay. Okay. Yung una ng pag-usapan natin, ano, yung pasakop sa Diyos in verse 7a. Ang unang uri ng pamumuhay na ayon sa Diyos ay ang pagpapasakop sa Kanya. Ano bang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos? Ang isang taong nagpapasakop sa Diyos ay nagiging masunurin. So, tignan niyo po yung note na ito, no? Ang isang taong nagpapasakop, nagiging masunurin. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, dapat tinanggap mo rin siyang Panginoon. Ibig sabihin, nung una ikaw ang Panginoon diba? Ang tao nasusunod sa sarili niya, anong gusto niya, ginagawa niya. Pero pag tinanggap mo si Lord, ipapasakop mo sa pagka-Panginoon ni Jesus yung sarili mo. It is no longer you or I that liveth or who reigns and who rules your own life, but you will allow Jesus to rule
your life, magiging sunod-sunuran ka na lang sa Kanya. Diba? Yung susunod ka sa Kanya, na yung pagsunod mo, hindi dahil parang sumusunod ka sa isang diktador na pinipilit ka lang, kaya ka sumusunod. Kundi sumusunod ka dahil nagpapasakop ka sa Kanya. Kaya sabi natin, yung nagpapasakop, ang ibig sabihin, masunurin. Sumusunod ka doon sa sinasabi niya dapat mong gawin dahil nagpapasakop ka sa Kanya. Ano yung voluntary yun, ha? Amen? Dahil mahal mo siya, kaya ka susunod. Kaya kahit ano sabihin ni Lord, dahil pinailalim mo na sa Kanyang pagkapanginoon ng sarili mo, susundin mo kung anong sinasabi niya. Okay? So, yun po ang ibig sabihin niya, na at ang Kanyang pagkakaabalahan ay ang mga kagustuhan ng Kanyang Panginoon. Hindi yaong Kanyang gustong gawin bilang tao. Sinusunod niya ng taimtim ang mga itinatagubilin ng Kanyang Diyos. Hindi ang Kanyang kalooban ang dapat niyang sundin, kundi ang kalooban ng Kanyang Panginoon. Kung ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, ikaw na ang Kanyang lingkod at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Amen? Ito pong napakahalaga kasi gusto ng Diyos na magpasakop sa Kanya. Kasi kung bakit gusto niyang sa Kanya ka magpasakop, pagka sumunod ka sa Kanya, may pinagawa siya, hindi ka mapapahamak. Diba? Minsan na, maraming panahon na napahamak ang sangkatauhan dahil sinusunod niya yung sarili niya. Diba? Mula kay Eva at Adan, yung mga sumunod na lahi hanggang sa atin, hanggang tayo mismo, napabuti ba ang buhay natin ng sarili natin at sinusunod natin? Amen. Pero, pag kusa kang sumunod at ikaw ay nagpasakop sa gusto at pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus, mapapabuti ang buhay mo. Walang napahamak na sumunod sa Diyos. Pero marami ang napahamak dahil marami ang sumuway. So yun yung unang instruction ng sumulat ng aklat na ito, si Santiago. Kung gusto mong mamuhay na ayon, kailangan ikaw ay magpasakop. Hindi maayos ang buhay mo pang hindi ka nagpasakop sa Diyos. Kasi si Lord, nakikita niya na, hindi pa nangyayari, alam na niya. Ikaw, nakikita mo ba kung anong next day? Ano mangyayari sa kinabukasan? Hindi mo nakikita yon. Parang ngayon, malakas ka. Hindi mo alam, papatayin ka na pala bukas ng Diyos. Hindi mo nakikita yon. Yabang-yabang mo ngayon, pero kinabukasan, aalisin ka na pala ng Diyos din sa mundong ito. Hindi mo alam ngayon, ang lakas mo, bukas may sakit ka na, mamamatay. You cannot see your future. You cannot predict your future, but God can see. God knows your future. Biro mo, susundin mo yung sarili mo, hindi mo ba alam kung ano magkinabukasan mo? What will be next after? Wala kang kasignan. Hindi ka tulad pag ikaw nagpasakop sa Diyos, pag sumunod ka sa gusto niya, mapapalayo ka sa kapahamakan. Diba? Kasi alam ni Lord Diba? Sabi ni Lord, kumanan ka. Sumunod ka doon. Kasi nakikita niya, pag kumaliwa ka, mapapahama ka. When you obey Him, when you follow Him, nagpasakop ka sa utos niya, maliligtas ka sa kapahamakan. Pero subukan mo sundin sarili mo. Pinilit mo na sundin yung gusto mo. Imbis sa ikay kumanan, kumaliwa ka. Ha? So magpasakop tayo sa Diyos. Okay? Kung ikaw ay nagpapasakop na sa Diyos, ikaw na ang kanyang lingkod, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Wala nang iba. So sabi doon, wala ka nang dapat ibang pinaglilingkuran kung nagpapasakop ka. Kasi ayaw ni Lord na meron siyang kahati. Ayaw ni Lord na dalawa ang Panginoon sa buhay mo. It's either tanggihan o sundin mo isa. Gusto niya pumili ka na lang kasi
Dalawa lang naman ang pwedeng maging Panginoon, di ba? Ay, tatlo pala. Sarili mo, si Satanas, at saka ang Panginoon. Pumili ka na lang. Huwag yung pinagsasabay mo silang tatlo, na nasusunod yung tatlo, mag-aaway-aaway yun, hindi maging maayos ang takbo. Kaya gusto ni Lord, kung talagang gusto mong sumunod sa Kanya, siya lang. Wala nang iba. Kasi kung kasama yung sarili mo na susunod at saka yung utos ng dyablo, hindi ka magkamayo, sinususundin mo. Maaaring minsan susunod mo siya, nasasaktan si Lord. Di ba? Meron na apektuhan, meron masaya, meron malungkot. Si Lord ayaw niya ng ganon. Hindi ka magbabago ang buhay kapag ganon ang iyong sitwasyon. Dapat pumili ka lang. Magpasakop ka lang kung sino talaga ang gusto mo maging Panginoon ng buhay mo. Amen? Amen ba? Isulat nyo dyan, disciple, with all your heart, magpapasakop ako kay Lord. Sulat nyo dyan. Tissue na, tissue. Tissue. Okay. So, yan po yung unang magiging pwedeng kaparaanan para po tayo ay makapamuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Kasi hindi ka makakapamuhay doon sa paraan ng gusto ng Diyos para mangyari yung kalooban niya kapag ikaw ay hindi nagpapasakop. Kasi ang ibig sabihin hindi nagpapasakop, sarili mo sinusunod mo. Diba? Madalas gano'n, di ba? Yung pag gano'n. O lahat ba kayo ay sasama? Yes! Lahat nagsabi. Pero at the back of their mind, kasi babagsak mo lang kami. Hindi mo kami bigyan ng pera pag hindi kami sumama. Kaya pa yes lang kami. Gaganon ka lang. Hindi tao sa puso yung pagsabi mo ng yes. Maraming gano'n di ba? Amen ang amen. Pero pag nakatalikod na, kahit hindi pa nakatalikod, nakaharap pa rin, sa amin lang iisip, kainis naman, daming bawal, daming ano, amen ako na amen, pero naiinis ako sa mga sinasabi, mga gano'n, di ba? Maraming gano'n, di ba? Tama ba yung mga disciple? Amen ba? Yun ang tinatawag natin inner resistance. Kaya kasi di makaangal, pastor laki lang katawan ni pastor, may baston pa, pag umakal ka, pap, gano'n ka na ng baston. Amen! Kahit hindi. Sa loob-loob yun, hindi pinapakita yun. Ha? So, mahirap, di ba? Dito, para maayos ang buhay mo, kailangan, it requires for you to submit. Because if you don't submit to God and to those whom God used for your life, hindi ka mapapaayos. Siyempre, ang Diyos gusto niya tumino yung buhay mo. Yun naman ang layunin ng Diyos Wala namang ibang layunin ng Diyos kundi tumino ang buhay natin, mapaayos tayo, sumagana tayo, maranasan natin yung Yun ang original plan niya. Kaya lang sumuway. Na-distort yung plano ng Diyos. For a while lang naman, ha? Hindi naman mananalig talaga kung ano yung sinabi ng Diyos, mangyayari yun, kahit ano pa mangyari. Kahit ano pang hadlang, bumagsak, lahat ang bumagsak, tutuloy pa rin ang gusto ng Diyos. Kaya lang, napaka-patient niya, inintay, o nag-iintay siyang talagang tayo ay kusang magpasya na mag-submit sa Kanya. Ayaw niya kasi, hindi niya tayo ginawang robot, binigyan nga tayo ng freedom of will, di ba? Gusto niya doon sa freedom of will na yon, kusa mong susundin siya ng may pagmamahal. Hindi kaya ka sumusunod dahil takot ka lang sa Kanya, baka mamay patayin ka niya. Hindi. Kasi sumusunod ka dahil gusto mo gawin yun kasi mahal mo siya. Yun ang gusto. Kaya pag sinabi niyang kaliwa, kumaliwa ka, gusto mo yon. Hindi dahil sinabi niya lang kumaliwa ka. Kusa kang sumunod kasi gusto mo yon. Pinili mo yun kasi mahal mo si Lord. Amen ba? Okay, tuloy natin. Pangalawa, nakaparaanan para tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, labanan ang dyablo. Yan. Ito yung panggulo Ito yung panggulo sa buhay di ba?
Pero alam nyo, magtataka kayo, no? Bakit hindi pa pinatay ni Lord tong Diablo? Pwede naman niyang patayin na to eh. Pwede niya na alisin ito for our sake, hindi na tayo magulo. Pero nandiyan pa rin siya, di ba? Hindi pa siya inaalis. Creation lang siya ni Lord. Isang pitik lang ni Lord na ngayon, mawawala na yan. Pero bakit hindi inalis? Amen? Ang ibig sabihin nun, gagamitin pa siya ni Lord. Inyo, akala ni Satanas, siya nang gagamit. Hindi niya alam siya ginagamit. Okay? Gagamitin siya para maging testing gauge sa atin. Kasi gusto niyang malaman kung ang mga anak niya na sumampalataya, tumanggap sa kanya, talaga nagbabago o talagang sinusunod yung kagustuhan niya. O kung yung mga anak niya, gusto niya makita na magiging loyal kahit ano pa ang mga kaguluhan o mga bagay na nangyari sa buhay niya. Bumagsak man siya, tumayo siya, titingnan ni Lord sa pamamagitan ng pagpapayag niya kay Diablo. Ang tagabigay ng problema, ang mga tagagulo ng buhay, Diablo yon. Diba? Diba yung mag-asawa nag-away? Minsan gusto nilang patayin ng isa't isa. Diba? Pero papatayin mo, hindi naman siya ang dahilan. May Diablong tumutulak. Eh pag napatay mo, tuwan-tuwa yung Diablo, ayan, sumunod ka sa akin. Gaganon pa ganon. Hindi ang kalaban mo yung tao, kundi yung Diablong umuudyo kasi pinapayagan nga ni Lord eh. Para guluhin kayo eh. Amen? Kaya nga, dapat dito magkaroon tayo ng discerning spirit, ano? At ang sabi sa atin ni James, dapat labanan mo. Diba? Hindi yung tao. Masasaksakin mo siya, papatayin mo siya. Hindi siya. At the back of him, you fight the devil. You command the devil in the name of Jesus and lubayan niya yung taong galit ka. Kasi hindi naman siya yun eh. Diba? Hindi siya yun. Yung Diablong kumokontrol sa kanya. Ikaw din, minsan, di ba? Kaya nag-aalburuto rin ang kalooban mong ganon, nabibiktima ka na ng Diablo, di mo lang alam. Di ba? Di ba? Amen? Nagagalit ka rin kasi biktima ka na rin. Eh pag pinatulan mo yung pagkilos ng Diablo, dalawa na kayong biktima. Paano na kayong dalawa? Biktima na kayo parehas. Well, that's the thing that the Bible says here. Diba? Na ang lahat ng gumugulo sa buhay natin, Diablo. Hindi inalis ng Diyos yan para malaman. Diba? Para malaman ng Diyos kung gaano ka ka-loyal sa Kanya, gaano ka pa rin mananatiling tapat, gaano ka matututo magkontrol ng sarili mo kahit tinutokso ka niya. Diba? Magiging siya, testing instrument or tool siya ng Diyos para malaman niya yung magiging sitwasyon ng tao. So, ang sasabihin ng Satanas, okay, yun yung kay Job, na basa niyo ba yung aklat ni Job? Diba, nananahimik si Job, mayaman na, may mga anak na, may asawa, basta maganda yung buhay niya, comfortable na sila. Lumapit si Satanas kay Lord. Sabi, Lord, yung anak mo na yan, kaya lang faithful yan, puro at sarap ng buhay eh. Pinagpala mo kasi, sabi niya kay Satanas. Subukan kaya natin alisin. Payag ka ba? Alisin, bulabugin ko sila, guluhin ko sila. Eh, tingnan natin kung mananatili pa rin silang tapat sa'yo, sa kabilang tatanggalin ko lahat. Sabi ni Lord, okay, may point ka. For this time being, nagkaroon ka ng point. Papayagan kita, sige. Para malaman ko kung tapat sa akin si Job. Eh, kasi kayo tapat kasi maraming pagpapala si Job, kompleto, komportable. Masarap na sana ng buhay, bulabog pa eh. Sige. Pwede. Approve ako. Sige, guluhin mo. Bulabugin mo sila. Pero huwag mo lang silang patayin kasi ako may-ari ng buhay nila. Okay. Agree. Sabi niya.
May memorandum of agreement sila, Lord, no? Ito na ngayon. Pinatay ni Diablo yung mga anak. Namatay. Nawala lahat ng kabuhayan. Tapos, nung naghihirap ng ganun sila, lahat ng nangyari na yun, namimigati na si Job dahil sa mga pangyayari. Sumunod namang eksena, yung asawa naman niya. Sabi ng asawa niya, ang tsaga-tsaga mo sa Diyos, tinan mo, pinapahirapan ka na nga. Takwil mo na yung Diyos. Pero napakasakit yun, di mo. Dati, puro praise the Lord sila, kaya sinasabi, takwil mo na yung Diyos. Dati, sabi ng asawa niya, mahalin mo yung Diyos. Nung nangyayari ng mga ganong mga pandemic sa buhay nila, tumalikod ka lang, gano'n na naging mo sa asawa mo, di ba? Ang sakit sa kalooban yun. Tapos pinakamatindi pa noon, binigyan pa ng sakit, yung sakit sa balat, mga bukol-bukol na parang sabi ng mga, iba-iba kasi ang kahulugan doon sa bukol kung anong sakit, so kasi wala pa namang, hindi pa namang gano'n ka-advance ang science yung time na yun, ano? Para mga pigsasya na naghahakot ng napakatinding kate at sakit ang dinudulot kay buong katawan. Na kapag nangangati yung, halos yung mga basag-basag na banga, yun ang pinangkakamot niya para maibsan lang yung kate. Diba? Tapos yung mga kaibigan, sabi niya, ano ba yan? Tsaga mo naman, praise the Lord pa rin, praise the Lord, ganyan ang kalagayan mo. Parang sinasuggest nila, bumaligtad na. Pero may mga friends din siyang nag-encourage din sa kanya. Hindi naman lahat negative ang sinabi. Mas marami pa rin yung nag-encourage. Alam niyo ang naging sagot lang ni Job? Sabi ni Job, alam niya kilala niya yung Diyos niya Si Lord yung nagbigay ng lahat ng meron ako buhay ko, yung naging yaman ko, mga anak ko. Binigay lang niya yun, siya may-ari. Sabi niya. Kaya hindi siya bumaligtad, kaya hindi siya na-discourage o hindi siya nawala ng loob at hindi nawala ang tiwala niya sa Diyos kasi alam niya at malinaw sa kanya sa malalim na pagkakilala niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. Sabi niya, lahat ng yan si Lord nagbigay. Kung gusto niyang bawiin, wala ako magagawa. Hindi akin yan. Kaya kahit ano nangyayari, natatanggap niya kasi alam niya kaparaanan ng Diyos yun para subukan siya. Tapos ang isa pang sinabi niya, nung pumarito ako sa mundo, wala naman akong mga gamit. Ubad ako. Wala akong dala-dala. Kaya uuwi ako, hindi ko dadalhin yung mga kayamanan na yan kasi kanya yan Uuwi ako dun sa hiling ng Diyos, wala rin dala. Akala ni Satanas, giliw na giliw si Job dun sa mga kayamanan, di ba? Akala ni Satanas, enjoy na enjoy si Job na komportable. Ang sabi niya, nung ako'y pumarito sa mundo, wala akong dala. Kaya aalis ako walang dala. Hindi naintindi ni Satanas na wala sa isip at alam ni Job na hindi ganun ang paraan na gusto ng Diyos. Kundi sa Diyos siya nagtitiwala at ang lahat ng bagay galing sa Diyos. At sa Diyos magagaling ang Diyos din ang pwedeng bumawi. Hindi nakita ni Satanas yun. Kaya nga si Satanas bobo. Akala niya matalino siya pero hindi niya nabasa ang kaisipan ni Job. Yung puso ni Job gano'ng kalalim ng pagmamahal sa Diyos. Di lahat yun wala pero sabi Lord, kay Lord yan bawiin man niya, huwag ako magtatampo. Binigay lang yan Kung ako nagpundar niya, magagalit ako, ba't niya binawi? Kay Lord, galing lahat. Walang akin dyan. Pinagkatiwala lang. Dahil doon sa naging declaration at nakitang katapatan ni Job sa kanya, muling binalik ni Lord lahat yun. Tumanda ulit ang buhay niya. Ngayon, nakita na niya that Job is faithful and loyal to Him. Kaya nga yung Diablo labanan mo, sabi dito, simple lang ang ipahiwatig nito. Kung ang Diablo ay kalaban ng Diyos, at ito nga ang nangyayari, kalaban mo rin ang Diablo. Anumang bagay na identified sa Diablo ay kalaban mo.
Kapag nilabanan mo siya sa ngalan ng Diyos, ayon kay Santiago, lalayuan ka niya. Dapat, hindi mo iniiwasan si Satanas. Hindi mo lang iniilaga ng mga bato niya o ano man sibat na binabato sa'yo. Dapat labanan mo siya. Huwag kang magpakita na ikaw ay takot. Kasi lalo kang tatakutin ng Diablo pag ikay nagpakita ng takot. Ang sabi po sa atin sa Bible through James, labanan mo siya sa pangalan ng Panginoon. Dahil kapag nakita niya na ikaw ay marunong lumaban sa pangalan niya, hindi ka magpapadaig sa mga ginagawa niya, lulubayan ka rin niya. Tatag nito, tatag ni Jello, kahit anong pagsubok, ayaw sumuko. Ganon, di ba? Ayoko ng ganyan. Nababagot ako sa mga lumalaban. Doon ako sa mga uto-uto. Pupunta ulit sa mga uto-uto. Diba? Tinan niyo ang classification. Pag ikay uto-utong Kristiyano, yun ang gustong-gusto niya kasi nadadala niya. Pero pag marunong kang lumaban, amen? Na di-discern mo yung galaw niya, tapos nire-rebuke mo, tatantanan ka niya. Amen? Hindi kanya pagtsatsagan, ayaw niya sa mga lumalaban. Gusto niya sa mga uto-uto na Kristiyano. Amen ba? Alam niyo may mga uto-utong Kristiyano, ito ang example ng isang uto-utong Kristiyano. Walang pera, biglang nagka-pera, di ba? Dumami, nakalimutan yung Diyos. Dahil lang Diyos nawala. Yung una, Lord, bigyan po ako ng pera. Nung nagkaroon ng mga biyaya, diba? Example dyan, ba? Nananalangin ng trabaho. Diba? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Dumating yung trabaho, offer 30,000 kagad ang package. Sweldo. 30,000. With flying colors ng mga benefits, di ba? Kompleto. Tinanggap yung trabaho without realizing, hindi pala siya pwedeng pumasok ng linggo dahil kasi isang linggo pasok. O pag sinabi uto-uto, ay siyempre opportunity yung pera, may pangangailangan. Abay, kinagat. O kung ikaw yung Kristiyanong marunong lumaban, ay nako, hindi ako makakatanan sa hindi na, hindi bali na hindi ako magkapera, makadalo lang. Pag uto-uto, inuuto ni Satanas nag-o-offer ng maganda Di ba? Pero ilalayo ka kay Lord. Di ba? Amen. Hindi ka makakadalo sa gawain. Meron kang trabaho pero hindi ka makadalo. Hindi galing kay Lord yung pagpapala, pang-uuto lang yon ni Satanas. Ang galing sa Diyos, kung ikay bigyan man ng trabaho, sagot niya ito, lalo kang magkakaroon ng panahon sa Diyos. Di, yun ang hinahanap ni Satanas, yung mga uto-uto. Konting suhol lang, patol na. Hindi pinag-iisipan, gusto ba ni Lord to trabaho ito? But 7 days a week. 24/7 pa. Diba? Ang laki nga, napalayo ka naman ka Lord. Kalooban ba ni Lord, mapalayo tayo? Hindi kalooban ni Lord mapalayo. Gusto ni Lord, pag pinagpala ka niyan, lalo kang iinit, lalo kang lalo kang maglilingkod. Lalo mong pagpupursigan, pagbutihin ang pagsunod mo sa Kanya. Kung ganon, mapapalayo ka dahil di ka makadalo. Marami ng ganyan. Diba, marami ng ganyan ang nangyari. Pinagpala na wala. Pag-pray na, Pastor, pag-pray niyo po kami, wala po ka. Ngayon, meron na naman lumalapit nagpapapray. Noong una, nagpapray nawala. O nung binawi ulo ni Lord, ngayon lumalapit na naman, sumulat na naman sa chat. Pag-pray niyo po kami. Kasi, pray na ganyan. Pag nawala na, pray na naman. Pag nagkaroon, nawawala. Diba? Amen ba? Amen po ba? Okay. So, para hindi manaig ang Diablo, labanan mo siya. Kasi darating ang point, kapag nilabanan mo siya sa ngalan ng Diyos, ayon kay Santiago, lalayo ang kanya. Ano-ano yung mga bagay na nasa Diablo? Mula sa unang bahagi ng ika-4 na kabanata, makikita ang mga ito. Ito po yung mga tinan nyo yung mga meron ng Diablo, alitan. Yung mga pag-aaway-aaway, ibig sabihin nun, yung gawa ng Diablo yan.
I-identify nyo yung gawa ng Diablo para malaman nyo kung sa Diyos. Yung alitan hindi galing sa Diyos yan. Pag meron nag-aalitan, nag-aaway, Diablo yan. Pangalawa, paglalaban-laban, masasamang nasa, okay? Pagpatay, pag-iimbot, pagkakagalit-galit, masasamang layunin, kalayawan, kataksilan, at pagpatay, pag-iimbot, pagkakagalit-galit. Yan. Anumang uri ng pamumuhay na nakatabit dito ay makajablo. Tandaan niyo yung mga sinabi sa Bible. Yung mga binanggit na yan, pag nangyayari sa buhay niyo yan, pumapasok si Satanas. Hindi yung mga tao, binibiktima niya lang tayo, pero gawa ng Diablo yan. Kaya learn to discern. Ask the Holy Spirit to discern. Na pag may gano'n, aba, hindi ito sa Diyos. Huwag kang pumayag. Labanan mo siya. Sawayin mo siya, i-rebuke mo siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero siyempre, pag nagre-review ka, dapat maayos ka, ha? Hindi pwedeng nire-rebuke mo yung gumagawa na masama, ikaw mismo masama. Magbubumerang lang yon. Sasabihin lang dyan, pares lang tayo. Review ka para rebuke dyan. Kailangan maayos yung buhay mo when you rebuke the devil, when you command him to leave you, at umalis siya sa buhay mo, dapat ikaw mismo maayos. Wala siya maipipinta sa'yo. Amen? Amen ba? Kasi kung papalayasin mo siya, meron sa'yo nananahang kakampi. Sabi, uy, sama mo na yan. Magkakampi rin kami niyan. Di wala lang, hindi ka magwawagi. Dapat maayos yung buhay mo rin. Di ba? Ikaw mismo maayos. Napatid mo, humingi ka lang ng tawad sa Panginoon, di ba? Ayos mo, magsisi ka, talikdan mo yung mali mong gawa, at ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Mapapaayos ka. May authority ka to command Him na iwanan kayo. Pero ang point na sinasabi ni James, labanan mo, gayong iyak ka lang na iyak sa isang sulok. Yung sabi kong laban, hindi physical, ha? Hindi physical na laban yan. Spiritual battle yan. Diba? Talagang maging madasalin ka, talagang magdasal ka, Lord. Pagdasal mo. Diba? Pagdasal mo yung pangyayari, pagdasal mo yung mga tao, pagdasal mo yung sitwasyon na nangyari sa'yo. Kasi gawa ng Diablo yun, eh. I-rebuke mo yun sa pangalan ni Jesus. Yan. Huwag mo naman rebuke ng harapan, ha? Mamaya, ganito sabihin mo. No, nag-away kayo ng isang tao. Tapos biglang hinarap mo siya. Sa pangalan ng isang Diablo! Napakatagain ka niyan. Huwag ganon. At behind of the person, yung hindi niya alam. Pero pag wala sa pag-pray mo, pray ka sa Lord. Kahit punta ka sa bundok pa na lang yan, doon ka magdasal. Pray hard, di ba? Amen? Hindi yun yung harapan na face-to-face mong papalayas. Sinasapihan ka ng Diablo, lumayas ka. Huwag mo ka ganunin. Hindi niya maintindihan nyo. Malay mo, sabi niya, ikaw ang nasasapian. Magkakagulo lang kayo, hindi ka na ng pamamaraan. True prayer. Amen? Ang labanan niya, spiritual prayer. Pag nilalabanan mo ng Diablo, spiritual, hindi yung tao, kundi magdasal ka, mag-ayuno ka. Talagang idaan mo sa panalangin. Mapapaayos yan. Amen? Na maayos sa puso mo pag ginagawa mo. Yan, ha? Anong susunod? Pang-apat. Ha? Tama. Yan, pangatlo. Lumapit sa Diyos. Verse 8. Ang sabi ni Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Paano ba ang paglapit sa Diyos? Wala sa sulat sa mga Hebrew, makita natin yan. Hebrew 10:22. Yan. So dito sinasuggest ni James, siyempre, walang pinaka-the best na lapitan mo sa buhay mo kundi ang Diyos na. Kumapit ka sa Diyos. Yan ang ibig sabihin nun. Lumapit ka sa Kanya. Huwag kang tumakbo sa kung saan at kung ano ng paraan. Kasi ang tao kasi pag may problema, tumatakbo sa kung saan. Di ba? Huwag kang tumakbo doon. Pag may problema ka, una kang lumapit kay Lord. O di kaya, kung tatakbo ka man sa tao, dahil sabi ni Lord, punta ka dun sa mga leader mo, yung mga spiritual na pwede mag-advise sa'yo ng tama, lalapit ka din. Kasi magdadagdag nila input sa'yo yun para
maging malinaw yung isip mo, hindi ka magkamali. May guidance, di ba? So, wag yung pag nagka-problema ka, una mong tatakbo na wala ka ng pera. Ay, uutang ako. Utang ka agad ng iniisip. Malulubog ka lang doon. Hingin mo muna yung wisdom sa Lord. Kung ano yung paraan na ibibigay sa'yo, doon ka, tsaka ka umaksyon. Huwag kang kikilos o gagalaw o gagawa ng paraan na hindi ayon sa pamamaraan na sinabi sa'yo ng Diyos. Mapapahama ka lang. Di ba? Huwag kang mag-run to o mag-resort o mag-compromise ng sarili mo at i-compromise mo ang Diyos kasi gusto mo lang maayos yung sitwasyon na nangyayari sa'yo. No. Dapat in prayers, kausapin mo ang Diyos, magsumamo ka, magpakababa ka, manalig ka, kumapit ka. Okay? Of course, palinis mo yung sarili mo, baka ang nagiging cause din ng problema dahil meron ka rin mga kasalanang ginagawa. Kailangan magpaayos ka muna para paghingi mo ng tulong, ang kaawaan ng Diyos sasayo, pag sumayo ang kaawaan ng Diyos, magkakaroon ng solusyon yung problema mo. Amen ba? So, siyempre, papalayasin mo yung diablo, hindi naman pwede ikaw magwagi ng wala ang Diyos. Lalapit, Lord, tulungan mo ko, lalabanan ko yung kaaway. Humingi ka ng kapangyarihan, humingi ka ng tulong sa Diyos na i-back up ka niya pag nilabanan mo yung diablo. Kasi pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Diba? Sabi ng Bible, we can't do anything without God. Tagalog, wala ako magagawa kung wala ang Diyos. Kailan lumapit ka sa Diyos? Sa Diyos ka magsumbong. Sumbong mo lang yung sama ng loob mo sa Kanya. Una kang lumapit sa Kanya, ibuhos mo na lahat. Lahat ng mga sama na loob mo kay Lord mo, sabihin, Lord, ganito po ang ginawa sa ganito po nangyari, Lord. Iiyak mo agad sa Kanya. Huwag ka muna agad pumaling doon sa mga tao na ginagamit ng kaaway. Kay Lord ka lumapit. Dahil pag lumapit ka, pumunta ka doon sa lilim. Meron dakong lilim si Lord eh. Yung lugar ng lilim na yon, punong-puno ng kapayapaan doon. Amen? Pag pumasok ka sa lilim, mapapahinga ka. Diba? Pag pumasok ka doon sa lilim, makikita maliwanag kung anong kalooban ng Diyos. Kaya pag pumasok ka sa lilim, makakahugot ka ng panibagong lakas. Bago mo harapin ang diablo, ready ka na kasi nagpailalim ka sa kanyang offering. Protected ka pa pag ikaw ay nasa ilalim ng kanyang offering. Amen ba? Kaya huwag kang magdesisyon kagad. Dapat lumapit ka muna sa Panginoon. Si Lord ang unang magtakbuhan. Kasi si Lord, pag ginaid ka niya, so, gagawin mo, may direksyon yun, may pag-iingat yun, may proteksyon ka doon. Pero pag ginawa mo yung sarili mong paraan, pinakinggan mo pa yung lumapit ka sa mga tao, sinabi ng tao. Kasi ganun minsan yung tao, pag may problema ka, kagulo-gulo kayo, takbo ka doon sa mga kaibigan mo, iba yung sinasuggest iba eh. Kalimutan mo yan. Halika, uminom tayo, dito tayo, magpakasaya tayo. Yun ang sasuggest. Lalo na mapapahama ka. Dapat kay Lord. O di kaya, siyempre si Lord, di mo nakikita eh. Baka sabi mo naman, para wala kang kausap. Lumapit ka doon sa mga lingkod niya na pwedeng sabihan ng Lord kung anong pamalasabihin sa iyo yung mga salita na dapat mong malaman. Huwag kang tumakbo doon sa kung saan-saan. Amen? Amen? Bilang Kristiyano, yun ang dapat mong unang gawin. Lumapit ka kay Lord. Siya yung solusyon eh. Minsan tao, hindi pa nga solusyon. Kala mo, matutulungan, hindi ka naman tutulungan. Lalo kayo nagkakagulo kasi ang tao, kampi-kampi yan, kampi sa'yo, kampi sa'yo. Hindi kanya-kanyang kampihan. Wala patutungo pag may kampihan. Ito yung sa Pilipinas. Di ba? Sinisisi sa kanya. Lahat, hindi mo alam kung sino yung matino, sino yung totoo, sino yung talagang nagsasabi, sino yung tapat at hindi sa Pilipinas. Ano nangyari sa Pilipinas? Walang katinuan nangyari sa Pilipinas kasi nga lahat nagsisisyan. Dapat lumapit tayo sa Diyos, may katinuan. Tinan nyo. Mapapaayos tayo, mapapaayos ang bansa, pamilya natin. Pag lumalapit ka kay Lord, hindi lang sa panahon ng pangailangan, kahit hindi ka nangangailangan, dapat lagi kang lumalapit kay Lord. Amen! Meron ba kayo natututunan ng mga disciple? Omoy, may natututunan ka ba? Yes, sir. Okay. Ika-4. Okay, Alex, may natututunan ba tayo? Ayan.
Every Sunday ka na dapat. Yun yung paglapit kay Lord para mapaayos. Ha? Kasi pag lumalapit kay Lord, mapapaayos. Pag lumalayo, makakagulo. Amen ba? Tuloy natin. Number 4, linisin ang mga kamay at puso. Muli, sinabi ni Santiago sa kanyang sulat, linisin nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin nyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Kamay at puso ang sinasabi dito. Ang kamay ay simbolo ng paggawa. Ang kamay ay gumagawa ng kasalanan at dapat maging malinis. Magiging malinis lamang ang ating mga kamay kung ang mga ito'y naihandog na sa Diyos. At ang puso, ang paglilinis ng puso ay ang pagiging tapat sa pag-ibig sa Panginoon, pagiging tapat sa pananampalataya at pagiging tapat sa ating mga salita at gawa. Yung integrity yon, yung huli. Okay, so kailangan po linisin lahat. Simbolo lang naman yung kamay at saka yung puso. Ang ibig sabihin na lahat yung buhay mo, ayusin mo. Yun ibig sabihin no? Kailangan malinis ang lahat. Of course, mangyayari lang yan. Una, makilala mo si Jesus, tanggapin mo siyang tagapagligtas. Talagang totally malilinis ang puso mo. Amen. Ngayon, kung sakali mahabang binubuhay tayo dito, siyempre, tutukso pa rin tayo, nakakagawa tayo ng mga mali, kailangan humingi ka ng tawad, i-confess mo kay Lord yung kagad. Ihingi mo ng tawad, huwag mong patagalin yun. Kasi pag pinatagal mo, lalalay, magkakaroon yun ng hindi maganda resulta. Kaya nga napakahalaga, para hindi tayo daigin ng diablo at matukso pa ito, kailangan laging malinis ang nakikita niya. Kasi pag hindi siya nakakita ng kasalanan, hindi ka lalapitan eh. Sabi niya, di ako yan, mahirap makonvince yan. Madaling sumuko kay Lord yan eh. Ang hinahanap niya yung balat sibuyas sa Kristiyano. O kaya yung madaling utuin nga. Pero pag nakita niyo yung isang Kristiyano na matino, na kahit nagkakamali, hingi kagad ng tao, tapos bumabangon kagad, ayaw niya ng yung pakailaman niyo kasi wala siya mapapala eh. Hindi siya makakabelat-belat dun sa ganong Christian. Diba? Okay, tuloy natin. Then, number 5, magpakababa sa harapan. Yan, ito yung pinakamahalaga po. Humble ourselves before God. Alam nyo, yun po ang talagang dapat gawin natin. Hindi na tayo pwede magmalaki. Huwag na tayo parang sabihin natin, kaya pa natin. Huwag na tayo pakialam kasi kaya pa natin. Kahit ang Diyos, paano tinatanggihan mo kung pakialaman ka? Ang gusto lang naman ni Lord, magpakumpaka ka. Humble yourselves before God. Sabi niya, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at tataas. Pag nagpakumbaba ka, tataas ka, di ba? Pagpapakababa sa Panginoon ay simbolo ng pagsuko sa kanyang kalooban at katwiran. Ang pagpapakababa sa harapan ng Panginoon ay isang uri ng pagpapakababang may kaakibat at taos-pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Taos-pusong pagsuko sa Kanya at taos-pusong pagiging alipin ng may kapal. Alam niyo, pag nagpasakop kayo, tataas ka. Pag nagpakumbaba ka, tataas. Pero pag habang nagmamalaki ka, ibababa ka. Amen? So, anong gusto nyo? Ibagsak o itaas? Kung gusto nyo itaas, magpakumbaba kayo sa harapan. Aminin nyo, Lord, wala na po ako magagawa. Wala akong magagawa. Kailangan kita talaga. Hindi ako pwede humiwalay sa'yo. Without you, I can do nothing. Yan ang gusto ni Lord marinig. Magpakumbaba. Yung isa naman, nagmamataas. Alam mo, matalino ako, mayaman na marami. Alam mo, lahat yun pwede mawala. Hindi naman nailigtas ang tao at mayaman, namamatay din, di ba? Nakakita na ba kayo mayaman, hindi namatay, ang daming pera. Lahat namamatay. Di ba? Yung mga, ang daming pera. Pwede palitan yung mga parte ng katawan nila, kayang bilhin. No, meron mga ganun, di ba yung pwedeng bilhin lahat ng kidney para palitan. Kayang bayaran ng mga doktor kahit mahal ang mga professional pimbabayaran. Kaya nung perang bili, makakabili. Ang problema, hindi match. Tapos, hindi uubrang
mag-match sa kahit anong ipapalit. O, ano magagawa ng pera doon? Mamamatay din. Well, di ba? Di ba katulad nung yung former president, hindi ko lang babanggitin ang pangalan, para, di ba, ang dami niyang pera, nagkasakit siya sa kidney, pwedeng bilhin kahit sinong kidney niya, kahit buhay pa, bilhin niya yung kidney. Dalawa pa, pwede niyang bilhin. Pero hindi siya pwedeng salinan ng bagong kidney of any type. Mamamatay din siya. Ano nagawa ng pera? Nabuhay ba siya? Kaya di pwede pagpalaki. Di ba? Talino ka, mayamang ka, padiskat. Wala yun eh. Dapat gayahin lang natin so. Sabi niya, binigay lang ni Lord lahat yan. Pag binawi niya, wala akong magagawa. Kanya yan. Dapat ganun yung humble humility na ipakita natin sa Lord. Naamin natin na lahat yung galing ko Lord, wala ang Lord, wala akong magagawa. Hindi ako mag-i-exist without God. Amen? Pero kahit sabi na wala ka, pero gusto ka pa rin buhay ni Lord, mabubuhay ka pa. Nandun ka na sa last minute ng buhay mo, pero sabi ni Lord, okay, tigil mo ng kamatayan. May plano pa ako dyan, nabubuhay. Walang pera, hindi nakakainom ng gamot. Pinag-pray lang, gumaling. Basta Diyos, walang imposible. Kasi siya lahat ang may-ari, siya ang lumikha sa atin lang para lahat ng bagay na pangailangan kaya niya abutin. Ang gusto lang niya, matuto kang magpakumbaba. Okay, sulat nyo. Ano yung huling salita? Lang ang gusto ng Diyos. Disciple, are you still there? Baka naman ako po kayo, may una, natutulog na naman kayo. Walang tulugan ha, makinig lang tayo sa salita. Amen. Amen ba mga disciple? Yan. Okay, sulat nyo yung salitang huli na binanggit ko. Just for me to know kung nandiyan pa kayo. Nag-picture na ba kayo? Sabi ko sa inyo, picturein nyo yung sarili nyo para at least maging part ng attendance natin. Nakita ko. Siyempre, ako lang nakikita yun. Before nakikita eh. So, ipakita nyo through picture, nandiyan kayo. By picturing yourself or mali natin English ko lang, picturing yourself sa pagkuha ng larawan para sa sarili nyo, tagalogin na lang natin, at pagsagot dun sa mga sinasabi kong salita na dapat nyo sagutin. Okay? So meron ba kayo natutunan? Yan ang uri ng pamumuhay na maka-Diyos at gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Kasi pagka ang pamumuhay mo ayon sa kalooban ng Diyos, maayos. Kahit pa magkaroon ng problema, mapapaayos at mapapaayos ka pa rin. Pero ang buhay o pamumuhay na labas sa kalooban ng Diyos, napapahamak. So, pumili ka. Ang mapaayos ka o hindi, ikaw ang pipili. Amen? In the guidance of the Holy Spirit, sumunod ka sa kalooban niya. Mapapaayos ka. Meron ba kayo natutunan mga disciple? Amen? Marami ba kayo natutunan? Nagsulat ba kayo? Okay, post nyo na rin ang inyong mga notes. Alam niyo, natutuwa ako sa mga notes nyo, iba-iba. May lugalit, may tuwid. Gandahan nyo naman yung notebook nyo kay Lord yung ginagamit siya, di ba? Minsan nasulat lang sa isang pinisang kapapit, may biyak pang ganon. Gandahan nyo naman yung notebook. Para kay Lord dyan sinusulat niyo yung katotohanan ni Lord dyan, tapos minsan biglang humangin ng malakas, lilipad yung papel, kulang na yung page. Di ba? Naghahanap ng page 4, wala, lilipad na pa kasi nakahiwalay. Gandahan nyo naman. Iba naman, puro drawing. Huwag kayo mag-drawing. Sulat lang. Tapos, huwag masyadong mahaba. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo nang banggitin pa kung sino-sino mga third person, fourth person. Ang sabihin nyo, mula ngayong araw nito, hindi na ako tungkol sa layo ng topic, hindi na ako magsisinungaling. Ikaw mismo, ikaw yung natuto, ikaw may natuto. Sulat mo ikaw. Gagawin ko na ang ganito, magsisipag na po ako dahil yun ang gusto ng Diyos. Hindi na kailangan pa kahaba. Kasi, ibig sabihin na nag-rima na sa'yo, nakuha ko na ibig sabihin ng Diyos, yung pinarating sa'yo mensahe. Simple lang. Huwag mo nang banggitin. Dapat lahat tayo, huwag mo idawit lahat. Ikaw lang ang kinakausap ng Diyos. Individual rima yan. Amen ba? Okay, pag habang nagsusulat ka,
ito, bagay ito kay ano, siyang pinapatamaan, hindi ako. Hindi, nakarinig ka, ikaw ang pinapatamaan ni Lord. The moment na nakarinig ka, ikaw ang kinakausap. Huwag mong isipin mo na iba, yung sarili mo at ang Diyos lamang ang isipin pag ikaw'y gumagawa ng notes. Ikaw yun. Amen ba? Tapos gandahan nyo yung notebook nyo. Sama, no? Iba-iba. Di ba? Simple lang. Simple sulat. Walang drawing. Lagay nyo na yung message. Ganun lang. Amen ba? Ewan ko, parang minsan, notes ang pinapapost ko, mukha ang pinakita. Parang picture pinakita, hindi notes. Sino ba yun? Kalimutan ko rin, ha? Anyway. Amen. Kailangan yung kung ano yung sinabi. May sinasabi si Lord habang nakikinig ka eh. Di ba? Tama ba ako? May sinasabi si Lord kung ano yung... Yun ay sulat mo yung sinasabi. Kaya nga, Timano, pag nakikinig, sulat mo na agad. Lagay mo yung mga keywords. I-develop mo lang later. Kasi nakinig ka, naintindihan mo yung pinakinggan mo. May susulat mo yung keywords in a sentence. Di ba? Amen ba? O hindi, iba naman, panay sulat, hindi nakikinig. Pero dami na yung sulat. Pag tinanong mo, ewan ko ba, ano ba maliwanag dito? Mga realidad yan. Amen? I'm only telling the truth, mga realidad yan. Ganito ang tip, para hindi kayo mahirapan. Pag kayo ay nakikinig, nag-note taking kayo, huwag niyo isulat word for word. Kasi pag word for word, mahaba yung sinabi, matandaan mo ba lahat yun? O di pag iba naman yung sinabi niya, naiwan ka dahil haba ng sulat. Habol ka ng habol, hindi ka na nakapakinig. Lalo mo hindi na. So how could you understand what you have written kung hindi mo naintindihan yung paliwanag? Dapat narinig mo. Makinig ka, then take keywords. Keywords lang. Eh dahil napakinggan mo, pag sinusulat mo na yan, you can expound it. Kasi naintindihan mo dahil pinakinggan mo yung sinabi na nagsasalita. Love. Ang dami masasabi niya kasi sinabi niya yung tungkol sa love. Marami kang masusulat. Ganun po mga tips, practical tips na. Amen? Kasi mas lalo hindi maintindihan. Sulat ka na sulat, hindi ka nakikinig doon sa nagsasalita. Notes lang, notes. Love of God. God hates him. Mga gano'n. Dahil pakinggan mo siya, may expound mo na yan. Kasi naintindihan mo yung kanyang tinuro. So mga practical tips yan, disciples sa pag-notes, ha? Hindi yung magpapanotes lang tayo kasi dahil so mag-aalit si Pastor, wala akong pinost. Huwag po kayong matakot sa akin, matakot kayo kay Lord. Amen? Dahil lahat ng ito kay Lord natin ginagawa, kahit ako, lahat ng ginagawa ko para lang kay Lord. Amen ba? Lahat tayo sumunod kay Lord para pagpalain tayo. Sige po. Lahat tayo pumikit na, mga nasa bahay, magkapit-kapit ng kamay, at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa napakayamang biyaya ng salita mo. Simula pa lang kanina umaga hanggang ngayon, Panginoon, sa mga katotohanan na inihahayag mo sa amin, Lord, sa pamagitan ng mga salita, Lord, galing sa iyong salita, Panginoon. So, Lord, tulungan po lahat ng mga katotohanan ito ay maunawaan po namin, Lord. Naniwala kami, katuwang namin ang Holy Spirit na nag-i-inspire sa amin for us to understand, for us na maging malinaw lahat point by point ang mga narinig namin katotohanan. And even after na umalis kami sila, patuloy pa rin kayo mangungusap sa amin at ipapaliwanag niyo pa rin sa amin kung ano mga kabulong nito, Lord. At ang Holy Spirit na rin po ang tutulong para maunawaan namin ang aming mga natutunan, narinig, mga sinulat na mga bagay, Lord, mula sa iyong salita. Then after that, Lord, ang pinakamahalaga, bukod sa naunawaan namin, tulungan niyo po na ito po ipamuhay namin, Panginoon. Ito po i-apply namin, Lord, in all aspect of our lives. At kung isang specific area of our lives mo kami kinakausap, tulungan mong ayusin namin. Sumunod kami kung ano yung mga pinapaalis mo, alisin namin. Kung ano yung gusto mong idagdag namin ayon sa mga na ituro mo sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita. Nandun po ang kapangyarihan ng iyong salita na nagbabago ng buhay, tunay magbabago ng buhay kapag ipamumuhay at isasagawa namin ang mga natututunan namin mula sa iyo, Panginoon. So help us, Lord. Naniniwala kami na
pinapahintulot mo itong mapakinggan namin dahil may maganda kang plano sa buhay na gusto mong ayusin kami from glory to glory. Babaguhin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo. Your word will cleanse our lives, O God. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, lahat ng mga disciples, kahit yung mga hindi disciples, yung mga viewers na nanonood, nawa mga salita, matanim din sa kanilang puso. Pagpalain mo sila in all aspect of their lives. Abutin mo sila. At ang iyong pamilya, Panginoon, ang iyong mga anak sa church ito, bawat pamilya, bawat individual, Panginoon. Bata, matanda, lalaki, babae, Panginoon. Every family that we represent, Lord. Bless us, O Lord. Yakapin mo kami ng pagmamahal mo, Panginoon. Tulungan mo yung may mga problema sa pamilya. Ayusin mo sila, Panginoon. Let love covers them, O Lord. Hayaan mo yung pagmamahal ang manaig, Panginoon. Yung pagkatakot sa iyo ang manaig sa kanilang mga buhay para maging maayos ang lahat. Lahat ang may karamdaman, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord, pagalingin niyo po silang lahat. Lord, ikaw lamang aming kapangyarihan, protektahan kami lalo sa karamdaman ng pandemic, Panginoon. Pag kung kami man ay nagkaroon ng mga karamdaman na ito, Lord, kaya mo kaming protect at pagalingin, Panginoon, dahil makapangyarihan Diyos at ang mga latay mo na tinamo sa cross ang nagsisilbing kagalingan ng aming mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lord, we pray for the blessing, Lord, for the anointing of the Holy Spirit upon each one of us. Panginoon, sa lahat ng aming lakarin, sa lahat ng aming mga takbuhin, sa lahat ng mga ginagawa, mga endeavor na pinagtatiwala, lalo yung pinagkatiwala mong soul winning and making disciple, Lord, tulungan mo magawa namin ito. Not by our might, nor by our power, but by the power of the Holy Spirit, O God. So we praise you, we honor you, we thank you, we give you all the glory. In the name of Jesus, we pray. Everybody will say, at palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, we'll be back shortly for our prayer offering. Okay, we're back on air again. God bless everyone. Always say, God is good all the time. And all the time, God is good. Yan ang ibalandra nyo sa Diablo para mainis. Amen? Sabi nyo, kahit binibigyan mo problema, God is good. Hindi sumasama ang buhay ko because God is good always. Sabi nyo sa Diablo yan. Oh, sabi nyo, totoo. Maganda pa rin kahit Yes. That's a good news. Amen? God is good. Ngayon, dumako tayo sa bahagi ng ating pagsamba pa rin sa Panginoon. As part of our worship, ay yung ihandog natin yung ating mga pagpapala rin na binigay din ng Diyos sa atin at magiging kaparte ang Panginoon at ang gawain niya sa mga pagpapalang yan. Yan ay ang pagbabalik natin ang ating mga ikapo. And the 10th part of what we receive, blessing that we receive from God. Diba? Sabi, iba-iba yung blessing natin, di ba? Iba, may sweldo, iba, binigyan lang sila ng blessing, iba, basta iba-ibang resources na ang Diyos ang nagkaloob. Diba? Kasi hindi mo naman makakamit yun, kundi ang Diyos ang naging kaparaanan. Ang Diyos ang nagbigay ng kaparaan kung bakit ka pinagpala. So marapat lang bilang pasasalamat na pinagpala ka, tumanggap ka ng salita, pinagpala yung buhay mo, kasama yung pinagpala yung bulsa mo at yung kabuhayan mo, kaya magbabalik ka naman ng pasasalamat. That's one way of saying, thank you Lord for the blessing. Para pag ikay nagbalik ng pasalamat, may dadating pa uli. Pagka hindi ka nagbigay ng pasalamat, hanggang doon na lang yon. Meron marami pa pala. 3-fold, 4-fold, 5-fold, dami. Kaya lang, nabalam kasi hindi ka nagpasalamat.
Amen ba? O, ngayon, ito na yung oras at pagkakataon. This is your opportunity, or our opportunity to give unto the Lord. Sabi ng Bible, God bless the cheerful. Yung bang pag nagbibigay ka, masaya ka. Praise God. Magbibigay rin naman ako kay Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Mababawasan na naman ang pera ko dahil ibibigay ko kay Lord ang parte pa. Yung ganun yung cheerful heart. Hindi yung, naku, mababawasan yung pambayad sa kuryente. Takot ka pa. Huwag kang matakot kung pinaglalaan mo ang pambayad. Paglaanan mo rin yung tithes ko kasi part yon nang dapat mong ibalik sa Panginoon. Kasi pinagpapala ka niya. Hindi ka naman nagkaroon ng pambayad sa kuryente, sa ilo, sa bahay kung wala rin si Lord. Di ba? Lahat yan, paglaanan mo para sa Panginoon. Amin ba? O, simulan mo na yung dumukot. Sige na. Bigay natin mga sobre. Okay. At yung mga nasa bahay po, dahil wala po kayo sa church, malapit-lapit lang kayo dito sa simbahan, dalhin niyo po hanggang mamaya-maya pa kami ng konti dito. Okay? Pwede naman po dalhin niyo yung inyong mga handog dito. Ngayon yung mga malayo-layo, mag-shoutout lang kayo. Ipadala natin si Jello Frontliner. Siya po magpipick up ng inyong mga tithes and offering, ha? Amen ba? Huwag naman yung nandun kayo sa San Juan, sabi pick up sa San Juan. Huwag na. Tayo nyo na next Sunday. Pag nandiyan na kayo sa bahay, tsaka kayo pupunta na. Tabi nyo lang yung mga tithes. Kung hindi nyo maibigay ngayon, pero sana ibigay nyo na ngayon. Kasi para at least tong araw nito, naihandog nyo sa Panginoon yung handog nyo, ha? Abot nyo na ngayon kung may pagkakataon, ibigay nyo. Pero pagka wala naman, tabi nyo lang, huwag nyo gastusin yun. Next week, dadalhin nyo yun, kasama ng bago ulit next week. Ay pagkakalog nyo sa Panginoon. So that's how simple it is. Mga ilang parang guidelines lang yun sa ating pagkakaloob. Amen? So, tayo pong lahat ay pumikit, ipanalangin natin yung ating mga ipagkakaloob sa Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga gawa ng aming kamay. Salamat sa kalakasan, salamat sa talino, kausayan, kalusugan. Na lahat ng ito, Lord, ay nangyayari sa amin dahil tinanggap namin ang iyong mga salita. Every now and then nakaka-receive kami ng word, Panginoon, mula sa iyo na nagpapalakas, nagbabago, nagtakbo ng isip namin at nagpapaayos ang buhay namin kung bakit natatanggap namin ang mga pagpapala. So marapat lang bilang pasasalamat sa namang biyaya na binigay mo sa amin, ay maibalik namin ang mga nararapat na tulong at pag-support namin sa iyong ministry, Panginoon, para makausad at patuloy ng yung iglesia ay makaabot pa ng maraming kaluluwa, Panginoon, para makakilala sa iyo, tanggapin ka bilang tagapagligtas at Panginoon. So I just pray for those, for us, na magkakaloob, i-bless mo sila triple times, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa. So Lord, we thank you for everything. Kayo ang owner ng lahat ng bagay. Marapat lamang ni-acknowledge namin na kayo ay dapat namin pasalamatan sa pamagitan, una, ng aming pamumuhay na tama't pagsunod sa iyong kalooban. Pangalawa, kami ay magpasalamat sa mga biyaya sa pamagitan ng paghandog namin ng mga ikapo, mga handog, na at iba pang kaparaanan para makapag-bless kami. Hindi lamang ang church, kundi kahit ang mga individual ay mapagpala namin sa panahon ng pangailangan nila, Panginoon. Maging instrument kami para maging blessing sa buhay nila, Panginoon. So give us that kind of opportunity, Lord, para alam namin natutuwa ka, Lord, dahil yung sabi mo, mahalin ka namin, mahalin din namin ang aming kapwa, Panginoon. So we thank you, we bless you, we honor you. In Jesus' name, we pray. Everybody will say, Amen. So tayo pong lahat ay sumamba at magkaloob tayo sa Panginoon. God bless everyone. Salamat po, magandang hapon. We'll see you sa mga susunod na live stream. In Jesus' name, everybody will say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen.